up? Good day na naman mga boss. Piyesa na naman. Trabaho na naman as usual. Ayan, gagawa tayo ngayon ng Buddha. For today's video, Buddha gagawin natin. Buddha na realism. And himala ito kasi magpapagawa ng realism sa akin ng isang Taiwanese client. Alright. Bali, yung piyesa namin na to is nanggaling na naman sa tato. Nanggaling na naman pala sa tato, sa balat. Nakatato na siya sa balat. And, ayan. Nakiusap na naman tayo kay client na gawin na naman ang ating trabaho bilang isang artist. Hinanap natin yung original design niya at awa ng Diyos, nakita naman natin. And ipapakita ko sa inyo dito yung mga technique kung paano ginagawa ang isang realism. Pero natakal na natin to sa ibang mga video ko. Pero dito, continuous reminder sa mga natin, sa mga kapwa natin tattoo artist na nagsisimula pa lang. Yan. Papakita ko rin dito yung mga video kung paano ko siya hinahagod. Diba? Tara, let's go. Simulan na natin. Yan. Diyan sa, sa Buddha beads niya na yan. Yung mga beads na yan, ang ginagamit ko dyan is yung 3RL. Yan. Bakit 3RL? Parang nga may tago natin yung mga linya niya. Manipis na manipis lang yung linya yan. Tapos, hindi yan black. Hindi solid black yung ginamit ko dyan. Ano yan? Diluted yan. Pag gumagawa ako ng bloodline, laging gamit ko na ink yung diluted. Ibig sabihin ng diluted, yun yung mga yun yung patay na ang pigment, yung basag na ang pigment nun. May halo na siya, yung gano'n. Yan. Diyan naman, ang gamit ko dyan is 9M1. Pwede kayong gumamit dyan ng RS. Kung gusto ninyong masuksok na maayos yung mga black. Pero ako dun sa M1, okay naman ako dyan. Kasi may hinahabol ako dyan na faded part. Na gusto ko M1 ang trumabaho. Kasi ang RS commonly sa solid yung nabubuo niya. Hindi ka makakabuo ng maayos na faded part doon sa RS. Pero sa M1, solid yan. M1 or RM, solid ang mga faded yan. Faded na gawa. Okay? So, ayan. Kung makikita nyo rin dyan sa video niyan, may mga makikita kayo dyan, opaque gray. Siyempre, same style, same technique. Para style wash pa rin, pero mas gusto ko na palabasin na agad yung gray. Tapos, gusto ko kasi mag-itsurang bato yung kasi statwa yan statwa tong Buddha na to. And gusto ko mag-itsura siyang bato. Maraming style and technique na pinag-aanohan to Maraming style and technique na na pwedeng gamitin dito. Flexible to masyado kasi una ko to nakita, share ko lang din. Una ko to nakita kay Sir Dice. And ang gamit nila rito is teal. Kung familiar kayo sa ink na teal. May pagka-blue, may pagka-blue-green, yung gano'n. Yun. Hinahaluan nila ng ganyan. Ako naman, syempre, mapusok tayo, mapag-eksperimento tayo. Sabi ko, try ko naman yung opake. Pero hindi, para sa sarili ko, hindi pa ako nakaka-try nun yung ginagawa nila Dice. Nila Sir Dice, yung pamangkin niya, si June. Hindi ko pa natatry. Yan. Pero gusto ko siyang i-try. Pero sabi ko, explore ako ng sarili ko. And ito yung mukha rin siyang halos similar lang din doon sa gawa nila sa Dice nung black ng gray niya. Pero mas matingkad lang yung kanila, mas lighten lang yun. Yan, ganyan ko siya winawash. Diluted na rin yan. Yung grape, yung opake na yan, may halo na yan siya. Hindi na yan siya pure pigment. Diluted na rin yan. Yan. Konting kuskus, sabay angat, konting kuskus, angat. Yan. Ganyan ko lang yan siya tinatrabaho. Tapos, adjust na lang kung sobrang light para makuha mo yung dark to light. Yan, halos ganyan din naman style ni Sir Dice. Pero, hindi kayo magsinggaling Wala ako sa kalinggingan ni Sir Dice. Idol yun Sa kanya ko lang din Sa kanya ko lang din talaga nagagaya yan. Pati yung hagod, halos kung kaya kong kopyahin lahat kinokopyahin ko Kaso nga lang, syempre, sabi nga nila, ang arte, signature mo yan. Pagka
ang tattoo mo kinopya mo na lahat, hindi na art na matatawag yan. Wala na yung tinatawag na artistic form of art, di ba? So ayan, 15 MO ang gamit ko dyan, kung makikita nyo dyan sa ano yan. Yan, pabilog-bilog na ako dyan kasi nga 15 MO yung gamit ko dyan. Hindi na ako takot magpaikot-ikot kasi yung M1 tuloy, RM 15 RM pala yan. Yung 15 RM kasi walang kanto, so malambot ang magiging resulta niyan, kaya hindi ako takot na magpabalik-balik na dyan. Pero kung M1 yan, magkakaproblema ka magpaikot-ikot ka dyan ng paulit-ulit. Nagkakaproblema ka kasi nga may kantuhan ng M1, hindi siya madalas ginagamit sa realism, case to case basis lang din. May mga purpose talaga yan kung bakit yung mga ink na yan ang gamit, mga needle na yan ang mga gamit natin, kung bakit yan siya ginawa para sa tattoo. Yan, di ba? So, fast forward tayo ng kaunti. Basta may papayo ko palagi sa inyo pag gumagawa kayo ng mga realism, nag-shade kayo ng mga faded area, faded part, lagi lang ninyong pagpapasensyahan. Huwag ninyong mamadalin, huwag ninyong papersahin, tapos gamitin nyo yung tamang needle na naangkop para may pasok doon sa area ng paglalagyan nyo. Basic style lang naman na ginagamit ko dyan pagdating sa sa pagba-black and gray ko is yung light to dark. Mas para sa akin mas applicable ang light to dark kaysa sa dark to light pagdating sa black and gray, kasi ma-adjust mo nang ma-adjust yung contrast, unlike sa colored. Pag nag-colored ako sa colored naman, light to dark talaga ako, dark to light talaga ako pagdating sa colored. Pero sa black and gray, light to dark ako dyan kasi mas nakakapag-adjust ako doon sa contrast ng shading. Pag ang dark talaga na sobrahan mo na sa pagkaka-dark yan, may hirapan ka ng habulin yan, hindi ka na makakapag-adjust dyan. Pero pag ang light medyo na dark, ang light medyo na dark mo yan, ma-adjust mo pa yan. Yun lang talaga, kailangan mo siyang pagpasensyahan, kakahagod. Pero tignan mo rin, watch out ka rin doon sa skin, kasi syempre yung mga skin kasi na maninipis, baka mamaya durog na pala yung skin, hindi natin namamalayan, di ba? Tapos yung yung voltahe mo, ingatan mo, kasi baka mamaya yung voltahe mo sobrang taas. Kung mapapansin nyo dyan, ang voltahe ko dyan 6 volts lang. 6 volts lang ang voltahe ko dyan, hindi ako umaakyat yan kasi mas gusto ko yung dahil dinadahan-dahan ko yung case, especially itong black and gray na to, kasi medyo madetalye itong Buddha and nag-i-enjoy akong gawin, kaya sinagad ko na yung baba, yung 6 volts. Alam ko may 5 volts pa ako dyan nung mag-i-stippling ako dyan, pero hanggang doon lang din ako. Basta mga tol, kapag kayo mag-tattoo kayo ng kung ano man tatatutuin nyo, huwag ninyong kakalimutan na lagyan siya ng aral. Importante kasi na kumita na kayo at the same time may natutunan kayo dun sa ginawa ninyo. Kasi posible kasi na wala kayong matututunan dyan sa ginagawa ninyo Kasi kapag wala kayong natutunan dyan, hindi na mag-move, hindi na mag-forward yung yung knowledge natin. Kasi po yun nga, kapag hindi na tayo natuto, ibig sabihin hindi na tayo nag-i-enjoy sa ginagawa natin. Maganda pa rin kasi talaga na may natututunan tayo. Posible kasing wala. Kaya yun, i-enjoy lang natin yung ginagawa natin. Kasi talagang laging may aral tayo mapupulot dyan. Dahil dyan, syempre, hihingi ko yung mga suporta ninyo. Yan, pa-support naman ako ng aking mga social media account. Yan. Ito yung aking Facebook page. Yan. Tapos ito yung aking Facebook account. Yan. Ito naman yung aking Instagram account. Yan. At syempre, ito yung aking TikTok account. Yan. At ito na rin yung aking calling card. Yan. At kung taga Taiwan ka, ayan ang aking line account. Yan, pwede nyo ako i-message dyan kung medyo nahihiya kayo sa mga messenger ninyo. Baka mamaya mahuli tayo ng inyong mga minamahal at bawal kayo magpatato. Message nyo ako dyan. Yan. Salamat sa walang sawang pagsuporta mga tol. Bali, itong pyesa na to, part 1 pa lang to ha. Part 1 pa lang to. Kasi may part 2 pa to aabot kami dito hanggang chest niya. Kasi magko-cover up kami dun sa chest niya. And
ibang design naman yung gagamitin natin doon. Magsasamurai tayo doon. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-cover up ng malaki. Yan. Bali, massive cover up yung pyesa natin na yun, kaya kaabang-abang siyang gawin. And dun sa mga nakapanood na nito, salamat sa inyo mga tol. Walang sawang pagsuporta palagi. Yan. And enjoy lang tayo palagi sa buhay. Huwag natin masyadong seryosohin. And ayan, continuous watching nyo lang, no? Kasi ako'y aalis na. Yan. And enjoy na lang natin yung mga huling part ng mga video. And maraming salamat sa inyo. Ingat kayo palagi. God bless. Muha. Chup chup. Right.